Nag-vibrate ang cellphone sa ibabaw ng makintab na mesa, isang mahinang ugong na sumisira sa katahimikan ng conference room. Walang sinumang kumilos. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon kay Ricardo Montemayor, ang lalaking nakaupo sa dulo ng mesa, ang tinaguriang financial genius na nagpatayo ng isang imperyo mula sa wala. Malamig ang kanyang tingin, diretso at walang emosyon, habang pinapasadahan ng tingin ang mga numero sa malaking screen. Muling nag-vibrate ang cellphone, mas mapilit sa pagkakataong ito. Bahagyang kumunot ang noo ni Ricardo, isang patakaran sa kanyang kumpanya. Walang personal na tawag sa oras ng board meeting, at siya ang unang sumusunod sa patakarang iyon. Sinulyapan niya ang screen ng cellphone. 2 salita lang ang nakasulat, pero sapat na yon para magdulot ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Anak ko. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Bago sinagot ang tawag, idinikit ang telepono sa kanyang tainga. Sofia, Papa is in a meeting. Anya sa mababang boses, may bahid ng inis na hindi niya maitago. Katahimikan. Tanging ang mahinang ugong ng hangin sa kabilang linya ang kanyang narinig. Sofia? Pag-uulit niya. At pagkatapos, narinig niya ito. Isang boses na napakaliit at nanginginig, halos hindi marinig. Isang boses na tila nagmumula sa napakalayong lugar. Papa! Naramdaman ni Ricardo ang unti-unting paninikip ng kanyang dibdib. Sofia, anak, what's wrong? Where's your mother? Ang tanging sagot na natanggap niya ay isang mahinang hikbi. At pagkatapos, ang mga salitang dumurog sa mundo ni Ricardo. Papa, gutom na po ako. Isang static na tunog at nawala ang tawag. Nabitawan niya ang cellphone. Bumagsak ito sa mesa na may kasamang malakas na kalabog. Biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang mga boses ng mga board members sa paligid niya ay tila naging isang malayong ugong na lamang. Gutom na po ako. Ang imahe ni Sofia ay biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang huling pagkikita nila, 2 linggo na ang nakalipas. Isang mabilis na yakap sa lobby ng kanyang building bago siya ihatid pabalik sa nanay nito. Ang maliliit nitong kamay na kumakapit sa kanyang mamahaling Amerikana. Tatawag ulit si Papa, okay? Babawi si Papa. Pangako niya. Isang pangakong hindi niya natupad. Gutom, malamig, mag-isa. Ang mga salita ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Tumayo siya. Ang tunog ng pag-urong ng kanyang upuan ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang lahat ng tingin ay muling napunta sa kanya. Puno ng pagtataka. Sir? Tanong ng isa sa mga vice president. Hindi siya sumagot. Ang mga numero sa screen, ang mga proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyon, ang lahat ng iyon ay nawalan ng kabuluhan. Isa lang ang mahalaga ngayon. The meeting is over, deklara niya. Mababang-mababa ang kanyang boses, ngunit may bigat at awtoridad na walang sino man ang nangahas na sumuway. Hindi na niya hinintay ang kanilang reaksyon. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palabas ng silid. Ang bawat hakbang ay mas mabilis kaysa sa nauna. Dinampot niya ang susi ng kanyang kotse at halos takbuhin ang pasilyo patungo sa elevator. Paglabas niya ng building, sinalubong siya ng isang halimaw na puti. Isang malakas na snowstorm ang bumubuhos sa syudad, ginagawang halos imposible ang pagmamaneho. Pero wala siyang pakialam. Pinasok niya ang kanyang sasakyan, hindi na inabala ang pag-alis ng niebe sa kanyang balikat. Pinaandar niya ang makina at walang pag-aalinlangang sumuong sa bagyo. Ang mga kalsada ay madulas at halos wala kang makita sa kapal ng niebe. Ngunit ang tanging nasa isip niya ay ang mansyon kung saan nakatira ang kanyang dating asawa. Kung saan naroroon ang kanyang anak. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang bawat metro ay tila 1 kilometro. Sa wakas, matapos ang tila walang katapusang paglalakbay, natanaw na niya ang malaking gate. Ibinaba niya ang bintana at itinapat ang security card. Bumukas ang gate.
Mabilis niyang ipinarada ang kotse sa harap ng malaking pinto. Ang marangyang bahay na dati niyang tinirhan ay tila malamig at walang buhay sa gitna ng bagyo. Bumaba siya ng sasakyan at tumakbo patungo sa pinto. Hindi alintana ang lumalamig na hangin at tumatamang niyebe sa kanyang mukha. Kinatok niya ang pinto. Isang beses, dalawa, tatlo. Walang sumasagot. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob. Nakalock. Valentina! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay naging paos dahil sa galit at takot. Sofia! Anak! Walang sumasagot. Sinimulan niyang kalampagin ang pinto. Gamit ang kanyang mga kamao, ang bawat bagsak ay mas malakas kaysa sa nauna. Isang desperadong ritmo ng isang amang natatakot sa kung ano ang kanyang matutuklasan. Tanging angalang ng hangin ang kanyang karamay. Wala siyang narinig kundi ang galit na sipol ng hangin. Isang desisyon ang binuo ni Ricardo sa loob lamang ng isang segundo. Umatras siya ng ilang hakbang. Ang mga mata niya ay nakapako sa pinto na tila ito ang kanyang pinakamalaking kalaban. Isinandal niya ang kanyang balikat sa matigas na kahoy at buong lakas na itinulak. Umugong ang pinto, pero hindi bumukas. Muli, itinulak niya ulit, gamit ang lahat ng galit at takot na nag-uumapaw sa kanyang dibdib. Sa ikatlong pagkakataon, may umalingaw-ngaw na tunog ng nababasag na kahoy. Bumigay ang lock. Tuluyan nang bumukas ang pinto. Pumasok si Ricardo sa loob at ang unang sumalubong sa kanya ay ang lamig. Mas malamig pa sa labas. Tila hindi ginagamit ang heater ng bahay. Ang ikalawa ay ang amoy. Amoy ng panis na alak, lumang pagkain at napabayaang luho. Ang mansyon na minsan niyang itinuring na tahanan ay isa ng sirang paraiso. Nakakalat sa sahig ng sala ang mga bote ng mamahaling alak na walang laman. Sa ibabaw ng coffee table ay may isang kahon ng pizza na nilalangaw na. Ang mga damit, marahil ay kay Valentina at sa kung sino mang kasama nito, ay basta na lang inihagis sa ibabaw ng mga eleganteng sofa. Sofia! Sigaw niya. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan ng bahay. Mabilis niyang tinahak ang hagdanan, nilalaktawan ang bawat dalawang baitang. Pinasok niya ang master's bedroom. Gulo. Ang kama ay hindi naayos. Ang mga mamahaling alahas ay nakakalat sa ibabaw ng dresser. Sofia! Anak! Nasaan ka? Walang sumasagot. Isa-isa niyang binuksan ang mga pinto ng bawat silid at sa bawat bukas niya ng pinto, mas lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Nasaan ang anak niya? At pagkatapos, nakita niya ito. Isang pinto sa dulo ng pasilyo ang nakasarado. Ang pinto ng kwarto ni Sofia. Sinubukan niyang pihitin ang seradura. Nakalock. Sofia! Sigaw niya ulit. Idinikit ang tainga sa pinto. Anak, nandyan ka ba? Si Papa ito. Isang mahinang kaluskos. Iyon lang. Pero sapat na yon. Hindi na siya nag-isip. Buong lakas niyang sinipa ang pinto. Malapit sa seradura. Isang sipa. Dalawa. Sa ikatlo, bumigay ito. Ang bumungad sa kanya ay isang tanawing habambuhay niyang dadalhin. Nakaupo sa sahig sa pinakamadilim na sulok ng silid ang isang maliit na figura. Nakasuot ng isang malaking t-shirt na halatang hindi kanya at nababalutan ng isang napakanipis na kumot. Ang buhok niya ay magulo, ang kanyang mga labi ay nanunuyo, at ang kanyang mga matang walang buhay. Nakatingin lang ito sa kawalan. Ang kanyang anak, ang kanyang prinsesa. Dahan-dahan siyang lumapit, natatakot na baka sa isang maling galaw ay maglaho ito. Sofia, Sig! Bulong niya. Hindi kumilos ang bata. Hindi man lang tumingin sa kanya. Lumuhod si Ricardo sa harap niya. Iniangat niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang malamig nitong pisngi. Sa sandaling iyon, lahat ng galit sa kanyang puso ay napalitan ng isang matinding awa at sakit na hindi niya pa naramdaman kailanman. Binuhat niya ito. Magaan, napakagaan.
Tila isang manika na walang laman. Ikinulong niya ito sa kanyang mga bisig. Idinikit ang mukha sa magulo nitong buhok. Nandito na si Papa, anak. Bulong niya. Okay na ang lahat. Ligtas ka na. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng maliit na katawan, ngunit wala pa ring salita. Walang iyak. Walang kahit ano. Tanging isang nakakabinging katahimikan. Habang pababa siya ng hagdanan, bighati sa kanyang mga bisig ang anak, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Kasunod nito, ang malakas na tawanan. Grabe! Ang lakas ng snow! Boses iyon ni Valentina, malandi at lasing. Don't worry, baby. I'll keep you warm. Sagot ng isang lalaki. Natigilan ang dalawa nang makita si Ricardo na nakatayo sa paanan ng hagdanan, seryoso ang mukha, at buhat-buhat si Sofia. Si Valentina ay nanlaki ang mga mata, habang ang lalaking kasama niya, si Marco, ay biglang naging seryoso ang mukha. Rick, anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Gulat na tanong ni Valentina. Pilit na itinatago ang pagkataranta. Hindi siya pinansin ni Ricardo. Ang mga mata niya ay parang mga punyal na nakatutok sa babaeng minsan niyang minahal. May emergency lang. Tumawag ang kaibigan ko. Ang yaya ni Sofia, nag-day off bigla. Hindi ko naman alam na. Tumahimik ka. Putol ni Ricardo. Malamig ang kanyang boses. Isang klase ng lamig na kayang magpayelo ng apoy. Look pare, sabat ni Marco. Sinusubukang maging kampante. Kung ano man ang problema nyo, pag-usapan nyo ng maayos. Sa wakas ay ibinaling ni Ricardo ang tingin sa kanya. Isang tingin na puno ng pagbabanta. Huwag kang makialam dito. Muli siyang tumingin kay Valentina. Nakita niya ang takot sa mga mata nito at nasiyahan siya. Kinuha mo lahat, sabi ni Ricardo. Dahan-dahan, ang bawat salita ay may bigat. Ang pera, ang bahay, lahat. Sabi ko, sa'yo na. Isa lang ang hiningi ko. Alagaan mo ang anak ko. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Valentina. Rick, I can explain? Umiling si Ricardo. Hinigpitan niya ang yakap kay Sofia, na tila ba natatakot siyang baka makuha pa ito sa kanya. Tapos na tayo, Valentina. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad patungo sa pinto. Magkita tayo sa korte. Habang isinasara niya ang pinto, narinig niya ang pagsigaw ni Valentina sa kanyang pangalan. Pero hindi na siya lumingon. Dinala niya si Sofia sa kanyang penthouse. Pinaliguan niya ito, binihisan ng malinis at mainit na damit, at pinakain ng mainit na sopas. Kinain ito ng bata. Dahan-dahan, na parang hindi pa nakakakain ng ilang araw. Pero sa buong panahong iyon, wala siyang narinig mula sa anak. Wala. Kahit isang salita. Nakatayo si Ricardo sa tabi ng kama kung saan mahimbing nang natutulog si Sofia. Pinagmasdan niya ang payapang mukha nito. Ligtas na ito. Mainit. Busog. Ngunit may isang bagay na mali. Isang bagay na mas malala pa kaysa sa gutom at lamig. Ang katahimikan ni Sofia ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Kinabukasan, dinala ni Ricardo si Sofia sa pinakamahusay na child psychologist sa syudad. Habang si Sofia ay nasa loob ng isang play therapy room kasama ang doktora, si Ricardo ay naiwang nag-iisa sa waiting area. Pakiramdam niya ay siya ang pasyente. Ang bawat minuto ay tila isang pagsubok. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kamay na pumipirma ng mga kontratang nagkakahalaga ng milyon, mga kamay na kayang magpabagsak o magpataas ng isang kumpanya. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang mga kamay na iyon ay nanginginig at walang silbi. Pagkalipas ng isang oras, lumabas ang doktora, isang babaeng may malumanay na ngiti, ngunit seryoso ang mga mata. Mr. Montemayor, simula niya. Sofia is experiencing what we call selective mutism. It's a severe anxiety disorder. Her silence, it's a defense mechanism. Isang paraan para protektahan ang sarili niya mula sa isang trauma na hindi niya kayang ipaliwanag. Trauma. Ang salitang yun ay tumama kay Ricardo na parang isang malakas na suntok sa sikmura.
Ano po ang dapat kong gawin? Tanong niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Be patient, sagot ng doktora. Create a safe and loving environment. Huwag niyo po siyang piliting magsalita. Iparamdam niyo lang na nandyan kayo. Naligtas na siya. It will take time. Oras, isang bagay na palaging kulang kay Ricardo. Ngunit ngayon, handa siyang ibigay ang lahat ng oras sa mundo. Mula sa klinika, dumiretso siya sa opisina ng kanyang mga abogado. Ang malumanay na pakiramdam ay napalitan ng isang nagyayelong determinasyon. Pagpasok niya sa conference room, ang tatlong pinakamagagaling na abogado ng Montemayor Corp ay nakatayo na, naghihintay sa kanya. Maupo kayo. Utos niya. Inilatag niya ang lahat. Ang tawag ni Sofia, ang kalagayan ng bahay, ang kondisyon ng kanyang anak. Habang nagsasalita siya, ang kanyang boses ay matatag at walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. I want full and sole custody of my daughter. Pagtatapos niya, gusto kong masigurado na hinding-hindi na makakalapit pa si Valentina sa kanya, kahit kailan. Nagkatinginan ng mga abogado. Sir, this will be a very difficult fight, sabi ng lead counsel. Mrs. Vargas has primary custody by default. Magiging madugo ito. Tumingin si Ricardo sa kanyang abogado, isang tingin na nagpatigil sa anumang pag-aalinlangan. Hindi ko tinatanong kung magiging madali. Anya, ang sinasabi ko ay gawin niyo ang lahat. Gamitin niyo ang lahat ng yaman ng kumpanyang ito. I don't care about the cost. Gawin niyo ang lahat. Pag-uulit niya. Hindi na makakalapit pa ang babaeng yon sa anak ko. Nang gabing iyon, sinubukan ni Ricardo na gawin ang unang hakbang na alam niya para maibalik ang nangiti sa mga labi ni Sofia. Ipinuno niya ang isang buong silid sa kanyang penthouse ng lahat ng klase ng laruan na mahahanap sa isang mamahaling toy store, isang dambuhalang dollhouse, mga set ng art materials, isang debateryang kotse at daan-daang manika. Inakay niya si Sofia papasok sa silid. Anak, look! Lahat ng ito, para sa'yo. Tumayo lang si Sofia sa may pinto. Tiningnan niya ang mga laruan, ang mga kumikinang na kahon, ang mga makukulay na pambalot. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling blanko. Walang kislap ng tuwa, walang kahit anong reaksyon. Hindi man lang niya tiningnan ang mga ito. Ang tanging yakap-yakap niya ay isang luma at medyo marumi ng teddy bear, ang nag-iisang laruan na dinala niya mula sa bahay ni Valentina. Napabuntong hininga si Ricardo, isang malalim na buntong hininga ng pagkabigo. Lahat ng pera sa mundo ay nasa kanyang mga kamay, ngunit hindi niya kayang bilhin ang isang nangiti mula sa sarili niyang anak. Naupo siya sa sahig, sa gitna ng mga mamahaling laruang hindi pinapansin. Tumingin siya kay Sofia na nanatiling nakatayo sa may pinto, isang maliit na isla sa isang dagat ng kalungkutan. At sa unang pagkakataon, naintindihan niya, ang agwat sa pagitan nilang dalawa ay hindi mapupunan ng mga laruan o pera. Ang agwat sa pagitan nila ay isang malalim na bangin ng mga nasirang pangako at napabayaang sandali. Habang nakaupo siya roon, sa gitna ng katahimikan, nagring ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa kanyang lead counsel. Sir? Sabi ng abogado sa kabilang linya. May pag-aalala sa boses nito. What is it? May nalaman po ang team namin, si Mrs. Vargas at ang kasama niya. They hired a PR firm. Hindi lang basta-bastang PR firm, sir. Ang pinakamagaling pagdating sa character assassination. Kumunot ang noo ni Ricardo. What are you saying? Nag-aalangang sumagot ang abogado. Sir, hindi lang ito legal na laban. Media war na po ito. Hindi pa sumisikat ang araw ng magising si Ricardo. Gawin na niya iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang tunog ng alarm clock ang gumising sa kanya, kundi ang walang tigil na pag-vibrate ng kanyang cellphone sa bedside table. Kinapa niya ito. Inaantok pa. Mga text message, email notifications,
Missed calls, lahat mula sa kanyang PR team at sa kanyang mga abogado. Isang masamang senyales. Umupo siya sa gilid ng kama at binuksan ang pinakaunang email. Isang link lang ang laman nito mula sa isang sikat na online news portal. Pinindot niya ito. Ang bumungad sa kanya ay ang sarili niyang mukha. Isang litratong kuha sa isang business event. Seryoso, malamig, halos walang emosyon. At sa ilalim nito, ang headline na tila isang sampal. Ina, lumalaban sa makapangyarihang ama. Ang madamdaming kwento ni Valentina Vargas, naramdaman ni Ricardo ang pag-akyat ng init sa kanyang ulo. Mabilis niyang binasa ang artikulo. Bawat salita ay isang lason na maingat na inihanda para sirain siya. Isinalaysay ng artikulo ang kwento ng isang mapagmahal na ina na si Valentina na ginagawa ang lahat para sa kanyang anak. Ngunit ngayon ay kinakaharap ang pananakot ng kanyang bilyonaryong dating asawa. Inilarawan si Ricardo bilang isang ama na wala namang panahon, isang lalaking mas inuuna ang kanyang kumpanya kaysa sa sariling pamilya. Walang binanggit tungkol sa gutom, walang binanggit tungkol sa pag-abandona, puro kasinungalingan. Maganda ang pagkakasulat, pero puro kasinungalingan. At nariyan ang video. Sa gitna ng artikulo ay may isang video interview. Pinindot niya ito. Bumungad sa kanya ang umiiyak na mukha ni Valentina. Magulo ang buhok nito, walang makeup, at nakasuot ng simpleng damit. Isang perpektong pagganap. Hindi ko naman hinihiling ang marami, sabi ni Valentina sa pagitan ng mga hikbi. Ang gusto ko lang ay kapayapaan para sa anak ko. Pero ginagamit niya ang pera at kapangyarihan niya para kunin si Sofia sa akin. Wala siyang panahon para sa amin noon. Ngayon, bigla niyang gustong maging ama? Hindi ba't huli na ang lahat? Galit na pinatay ni Ricardo ang video. Ibinato niya ang cellphone sa kama. Gusto niyang sumigaw, manuntok, magwala. Pero napigilan niya ang sarili. Tumingin siya sa kabilang dulo ng silid kung saan may isang maliit na kama siyang inilagay para kay Sofia. Mahimbing itong natutulog, yakap-yakap ang luma nitong teddy bear. Dahil sa kanya, kailangan niyang maging matatag. Sa opisina ng araw na yon, ang tensyon ay halos hiniwa mo sa kapal. Tinipon ni Ricardo ang kanyang executive committee sa isang emergency meeting. Sir, the stocks are down by 5% since the market opened, sabi ng kanyang CFO, bakas ang pag-aalala. This PR nightmare is affecting investor confidence. What are we doing about it? Malamig na tanong ni Ricardo sa kanyang legal at PR team. We are preparing an official statement, sir. Sagot ng head ng PR. But we have to be careful. A direct denial might look like you're bullying her more. Bullying her? Hindi makapaniwalang tanong ni Ricardo. Ako pa ang nangaapi ngayon. Ang buong araw ay ginugol niya sa pakikipag-usap sa mga abogado, pagpaplano ng susunod na hakbang, at pagsagot sa mga nag-aalalang tawag mula sa board of directors. Pagod na pagod siyang umuwi ng gabing iyon. Ang ulo niya ay puno ng mga problema. Pagpasok niya sa kanyang penthouse, nadatnan niya si Sofia na tahimik na nakaupo sa sahig ng sala, may hawak na mga krayola at papel. Hi anak! Bati niya. Pilit nang ngumingiti. Hindi sumagot si Sofia. Ngunit tumayo ito, lumapit sa kanya, at iniabot ang isang pirasong papel. Kinuha ito ni Ricardo. Isa itong drawing, simple lang, gawa ng isang bata. Isang malaking stick figure na lalaki at sa tabi nito ay isang maliit na stick figure na babae. Ang malaking lalaki ay may malalaking braso na tila nakapalibot sa maliit na babae na parang isang kalasag. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pagod at galit ni Ricardo. Ang mahalaga lang ay ang batang nasa harap niya. Ang drawing na ito ang nagsasabi ng lahat. Ito ang katotohanan. Thank you anak, sabi niya. Ang kanyang boses ay naging emosyonal. It's beautiful. Niyakap niya si Sofia at sa unang pagkakataon, mula nang iligtas niya ito,
Naramdaman niyang gumanti ito ng yakap, kahit napakahina. Nang gabi ring iyon, habang tinitingnan niya ang kanyang mga email bago matulog, may isang pumasok na mensahe, walang subject. Ang nagpadala ay isang email address na binubuo lang ng mga numero. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Wala itong laman kundi isang audio file. Dahan-dahan niyang idinikit ang earphones sa kanyang tainga at pinindot ang play. Ang unang narinig niya ay ingay. Tila isang recorded na tawag at pagkatapos, isang boses. Isang boses na halos kapareho ng sa kanya. Isang boses na malamig at arogante. Magkano? Sabihin mo lang ang presyo para makuha ko ang bata. Nanigas si Ricardo sa kanyang kinauupuan. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Paulit-ulit niyang pinakinggan ang maikling recording. Ito ang boses niya. Ngunit hinding-hindi niya sinabi ang mga salitang iyon. Alam niyang ito na ang susunod na bala. At sa pagkakataong ito, nakatutok ito diretso sa kanyang puso. Hindi pa siya nakakabangon mula sa pagkagulat nang muling mag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang news alert. Sa pagkakataong ito, mas malaki, mas mabilis, mas mapanira. CEO Ricardo Montemayor, nahuli sa recording. Sabihin mo lang ang presyo para makuha ko wasinong ko ang nanat sa pamangkin. Ama ko ang bata. Kasama ng artikulo ang audio file. Madaling i-download. Madaling i-share. Isang digital na apoy na kumalat sa internet sa loob lang ng ilang minuto. Ang dating mga komento ng pagdududa sa social media ay napalitan ng hayagang pagkondena. Grabe, pera lang pala talaga ang katapat. Akala ko ba, Ama? Mukhang negosyante lang na gustong bilhin ang lahat. Kawawang bata. Ginagamit lang sa away ng mga magulang. Ang bawat komento ay isang karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Naging viral ang audio. Pinagpiestahan ito sa radyo, sa telebisyon, sa mga podcast. Ang pangalan ni Ricardo Montemayor na dati simbolo ng tagumpay ay naging simbolo na ngayon ng arogansya at kawalang puso. Sa loob ng 24 na oras, ang mundo niya ay gumuho. Ang Montemayor Corp ay nagdeklara ng emergency board meeting. Sa pamamagitan ng isang video call mula sa kanyang bahay, hinarap ni Ricardo ang mga mukha ng mga taong dati humahanga sa kanya. Ngayon, ang nakikita niya sa kanilang mga mata ay pagdududa at pagkadismaya. Ricardo, the stock has plummeted by 30%, sabi ng chairman of the board, isang matandang lalaki na naging mentor niya. The investors are panicking. Our partners are threatening to pull out. It's fake. Maringis sabi ni Ricardo. That's not me. Hindi ko sinabi yon. Pero boses mo yon, Rick. Sabi ng isa pa. Paano namin ipapaliwanag yan sa publiko? Isang mahabang katahimikan ang namayani. Alam ni Ricardo kung ano ang kasunod. The board has voted, sabi ng chairman. Ang kanyang boses ay mabigat sa pagsisisi. We are asking you to take an indefinite leave of absence as CEO para makontrol ang damage. Hindi na siya nakipagtalo. Tumango lang siya at pinatay ang tawag. Sa isang iglap, nawala sa kanya ang kumpanyang binuo niya mula sa pawis at dugo. Ang mga tawag mula sa mga kaibigan ay naging bihira hanggang sa tuluyang nawala. Maging ang kanyang personal na abogado na kasama niya sa loob ng 10 taon ay tiningnan siya ng may pag-aalinlangan. Sir, kailangan niyo pong sabihin sa akin ang totoo, sabi ng abogado sa kanilang pag-uusap. Mayroon po bang katotohanan sa recording na ito? Kahit katiting? Wala, sagot ni Ricardo. Ang kanyang boses ay pagod na. Pero hindi ka naniniwala, di ba? Napayuko ang abogado. Ang hirap pong labanan ng ebidensyang ganito kalakas. Ang pinakamasakit na dagok ay dumating makalipas ang isang araw. Isang opisyal na sulat mula sa korte. Dahil sa bagong ebidensya na nagpapakita ng masamang intensyon, isang emergency hearing ang itinakda para bawiin ang temporary custody na ibinigay sa kanya. Mawawala si Sofia.
Ibabalik siya kay Valentina. Nang gabing iyon, naupo si Ricardo sa dilim ng kanyang opisina sa loob ng penthouse. Nakapatay ang mga ilaw. Tanging ang mga ilaw ng syudad mula sa malaking bintana ang nagbibigay liwanag. Nagsalin siya ng isang baso ng whiskey. Ininom niya ito ng isang lagukan. Nagsalin ulit siya. Tiningnan niya ang isang naka-frame na litrato sa kanyang mesa. Isang litrato ng kanyang ama. Isang lalaking kasing galing niya sa negosyo, ngunit pumanaw, na may reputasyong nasira dahil sa mga maling akusasyon ng mga katunggali. Nagiging katulad mo na ba ako? Bulong niya sa hangin. Isang aroganteng tao na nawala ang lahat dahil sa sariling kapabayaan. Naramdaman niya ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Ang laban na ito ay hindi na tungkol sa katotohanan. Isa itong sirko na pinapatakbo ng perception at sa mata ng publiko, siya ang kontrabida. Pinagmasdan niya ang natutulog na si Sofia sa kabilang silid. Napaka-inosente, napakapayapa. Hindi nito alam na ang mundong ginagalawan ng kanyang ama ay unti-unti nang nagiging abo. Isang teribleng ideya ang pumasok sa kanyang isip. Paano kung sumuko na lang siya? Paano kung ibigay na lang niya ang lahat ng gusto ni Valentina? Pera, ari-arian, lahat. Kapalit ng kapayapaan para kay Sofia. Baka kung mawala na siya sa eksena, titigilan na nila ang bata. Kinuha niya ang kanyang cellphone, hahanapin na sana niya ang numero ng kanyang abogado para sabihin ang kanyang desisyon. Ngunit bago pa niya ito magawa, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa korte. Mr. Montemayor, sabi ng isang malamig na boses, I am calling to inform you that the emergency hearing has been moved to tomorrow morning, 10 a.m. sharp. Please be advised. Bagsak. Kinabukasan. 10 ng umaga. Ilang oras na lang. Nabitawan niya ang telepono. Tumingin siya sa kanyang baso ng whiskey. Pagkatapos ay sa litrato ni Sofia. Wala na siyang oras. Wala nang paraan para lumaban. Nasa bingit na siya ng pagkawala ng kaisa-isang bagay na tunay na mahalaga sa kanya. Ang gabi ay hindi pa kailanman naging ganito kahaba. Naupo si Ricardo sa dilim. Ang tanging kasama niya ay ang baso ng whiskey at ang mga multo ng kanyang mga pagkakamali. Ang bawat sulok ng marangyang penthouse ay tila nangungutya sa kanya. Ang lahat ng ito, ang sining sa dingding, ang mga mamahaling muebles, ang tanawin ng buong syudad, ay mga tropeo ng isang buhay na nakalimot sa kung ano ang tunay na mahalaga. Tiningnan niya ang kanyang cellphone. Sinubukan niyang tawagan ang nag-iisang tao na itinuturing niyang matalik na kaibigan, ang kanyang business partner sa loob ng maraming taon. Nagring ito ng ilang beses bago napunta sa voicemail. Hindi na ito tumawag pabalik. Mag-isa siya. Ganap na mag-isa. Ang katahimikan ay binasag lamang ng mahinang ugong ng air conditioner at ng mabilis na tibok ng sarili niyang puso. Ang bawat tibok ay isang paalala ng orasan na papalapit ng papalapit sa 10:00 ng umaga. Ang oras ng kanyang paghuhukom. Tumayo siya at lumakad na parang anino patungo sa silid kung saan natutulog si Sofia. Sumilip siya mula sa bahagyang nakabukas na pinto. Sa liwanag na nagmumula sa labas, natanaw niya ang payapang mukha ng kanyang anak. Yakap-yakap nito ang luma nitong teddy bear. Ang tanging kanlungan nito sa isang magulong mundo. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanyang puso. Hindi niya naprotektahan si Sofia. Ang yaman niya, ang kapangyarihan niya, lahat ng yon ay walang silbi. Sa katunayan, ang mga ito pa ang naging sandata na ginamit laban sa kanila. Ang pagiging isang Montemayor ang naglagay sa kanyang anak sa panganib na ito. Patawarin mo si Papa, anak, bulong niya sa hangin. Ang mga salita ay puno ng sakit. I'm sorry. I'm so sorry. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Si Ricardo Montemayor, ang lalaking hindi kailanman nagpakita
ng kahinaan sa harap ng kahit sino, ay umiiyak ng tahimik sa dilim. Hindi dahil sa nawala niyang kumpanya o sa nasira niyang pangalan. Umiiyak siya dahil sa pakiramdam na nabigo siya bilang isang ama. Bumalik siya sa sala at umupo sa sahig. Isinandal ang likod sa malamig na salamin ng bintana. Ang buong syudad ay nasa kanyang paanan, kumikinang at puno ng buhay. Ngunit sa kanyang pakiramdam, siya ang pinakamaliit at pinakawalang kwentang tao sa lahat. Naalala niya ulit ang kanyang ama. Naalala niya kung paano ito unti-unting nilamon ng depresyon matapos masira ang pangalan nito. Natatakot siyang baka pareho sila ng kahahantungan. Isang ideya ang muling pumasok sa kanyang isip, ang pagsuko. Marahil ito na ang tamang gawin. Itigil na ang laban. Hayaan na si Valentina na makuha ang gusto niya. Kung pera lang ang habol nito, ibibigay niya. Dobleng halaga, tripleng halaga. Kahit ano, basta't itigil na nila ang gulong ito at hayaan ng mamuhay ng payapa si Sofia. Kinuha niya ulit ang cellphone. Sa pagkakataong ito, determinado na siya. Hinanap niya ang numero ng kanyang abogado. Itinapat niya ang kanyang daliri sa call button. Isang tawag lang at tapos na ang lahat. Isang tawag lang at baka ito na ang pinakamabuti para kay Sofia. Pumikit siya. Handa nang gawin ang pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. Papa, isang napakaliit, napakahinang boses ang bumasag sa katahimikan. Napamulat si Ricardo. Napalingon siya. Nakatayo sa may pintuan ng sala si Sofia. Hindi siya umiiyak. Nakatingin lang ito sa kanya. Ang mga mata nito ay malinaw sa dilim. At sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang luma at makapal na drawing notebook. Ang paborito niya. Hindi siya makapagsalita. Nakatitig lang siya sa anak na tila isang aparisyon. Ilang linggo na niyang hindi naririnig ang boses nito. Dahan-dahang naglakad si Sofia palapit sa kanya. Umupo ito sa sahig, sa kanyang tabi. Inilapag ang drawing notebook sa pagitan nilang dalawa. Hindi pa rin nagsasalita si Ricardo. Natatakot siyang baka kapag nagsalita siya, mawawala ang sandaling ito. Tinuro ni Sofia ang cellphone sa kamay ni Ricardo. Pagkatapos ay umiling ito ng dahan-dahan. At pagkatapos, gamit ang maliit nitong daliri, marahan niyang itinulak ang drawing notebook palapit sa ama. Nakatitig lang si Ricardo sa drawing notebook. Sa isip niya, isa lang itong ordinaryong koleksyon ng mga drawing ng isang bata. Mga bulaklak, bahay, araw na may nakangiting mukha. Anak, nagsimula siyang magsalita. Ngunit hindi niya alam kung paano tatapusin. Hindi sumagot si Sofia. Sa halip, binuklat niya ang notebook sa unang pahina. Kinuha niya ang kamay ni Ricardo at inilagay ito sa ibabaw ng pahina. Tila sinasabing, tingnan mo. Sinunod niya ito. Tiningnan niya ng mabuti ang drawing. Isang malaking bahay. Sa loob, may 3 stick figures. Isang babae, isang lalaki, at isang maliit na bata sa pagitan nila. Ngunit ang drawing ay magulo. Puno ng mga itim na guhit na parang kidlat. At sa itaas, may araw. Isang araw na umiyak. Sa tabi ng araw, may isinulat si Sophie. Mga numero. 1 to 15. Enero Fini. Ang araw na yon. Ang araw na sinabi ni Valentina na may emergency at hindi sila maaaring magkita ni Sofia. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ricardo. Isang kakaibang ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Sofia! Ano ito? Tanong. Ang kanyang boses ay nanginginig. Binuklat ulit ni Sofia ang notebook sa susunod na pahina. Ang drawing ay isang maliit na bata na nakaupo mag-isa sa isang mesa. Ang mesa ay walang laman, walang pagkain. At sa itaas, 2 araw, parehong malungkot. Sa tabi nito, ang mga numero, 122 at 123, Enero 22 at 23. Ang mga araw na tumatawag siya pero laging sinasabi ng katulong na tulog si Sofia o nasa labas.
Parang binuhusan ng malamig na tubig si Ricardo. Hindi ito basta-bastang mga drawing. Ito ay isang talaarawan. Mabilis niyang binuklat ang mga sumunod na pahina, kasama si Sofia na tahimik na nakaupo sa tabi niya. Ang bawat pahina ay isang piraso ng puzzle na bumubuo sa isang nakakakilabot na larawan. Isang drawing ng isang babae, Valentina, na nagbibigay ng pera sa isang lalaki, Marco. Isang drawing ng isang maliit na bata na nakakulong sa loob ng isang kwarto. Ang pinto ay may malaking X. Sa labas ng pinto, may 2 taong nag-aaway. Mga bibig nila ay may matatalas na ngipin. Petsa, Enero 28, ang araw bago ang bagyo. At pagkatapos, ang huling drawing bago ang bagyo. 3 malungkot na araw na magkakasunod. 3 blangkong mesa. Isang maliit na bata na nakahiga sa kama, mukhang may sakit. Sa ilalim ang mga numero, 1229, 1301, 3 araw. 3 araw na walang pagkain. Napapikit si Ricardo. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Hindi ito imahinasyon ng isang bata. Ito ang katotohanan. Ang bawat detalye ay tumutugma sa kanyang mga alaala, sa kanyang mga tawag na hindi nasasagot, sa kanyang mga pag-aalala na binalewala niya. At sa wakas, ang huling pahina na may drawing. Ang drawing ay iba sa lahat. Isang malaking-malaking puso. At sa loob ng puso may 2 tao. Ang malaking stick figure na lalaki at ang maliit na bata. Ang lalaki ay buhat-buhat ang bata. At sa kauna-unahang pagkakataon sa buong notebook, ang araw sa itaas ay nakangiti. Sa ilalim nito, ang petsa ng bagyo. Ang araw na sinagip niya si Sofia. Hindi na napigilan ni Ricardo ang kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan o pagsisisi. Ito ay luha ng pagkamangha, pasasalamat at isang bagong tuklas na pag-asa. Niyakap niya si Sofia ng napakahigpit. Isinubsob ang kanyang mukha sa buhok nito. Ang maliit na katawan sa kanyang mga bisig ay hindi lang ang kanyang anak. Ito ang kanyang bayani, ang kanyang tagapagligtas. Salamat, anak. Bulong niya, ang kanyang boses ay basag. Salamat. Humiwalay siya sa yakap at tiningnan ang mga mata ni Sofia. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang kislap, isang maliit na kislap ng tiwala. Kinuha niya ang cellphone, hindi para sumuko. Tiningnan niya ang oras. Halos 3:00 na ng umaga. Hinanap niya ang numero ng kanyang lead counsel at pinindot ang call button ng walang pag-aalinlangan. Sinagot ito ng inaantok na abogado pagkatapos ng ilang ring. Hello? Sir? Gisingin mo ang buong team, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay hindi na tunog ng isang taong talunan. Ito ay boses ng isang general na handa nang pumunta sa digmaan. Pumunta kayo sa bahay ko. Ngayon na. Sir, may problema po ba? Tumingin si Ricardo sa notebook na nasa kanyang mga kamay, ang pinakamakapangyarihang dokumento na nahawakan niya sa buong buhay niya. Mayroon akong ebidensya, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon at pagmamahal. Isang ebidensya na hindi nila kayang pasinungalingan. Wala pang 1 oras, ang penthouse ni Ricardo Montemayor ay naging isang war room. Ang kanyang 3 abogado, na halatang nagmamadaling nagbihis, ay nakaupo sa paligid ng kanyang malaking dining table na ngayon ay puno ng mga dokumento at laptop. Sa gitna ng mesa, na parang isang sagradong artifact, ay nakalatag ang drawing notebook ni Sofia. Natulala sila nang unang marinig ang teorya ni Ricardo. Ngunit habang inilalatag niya ang bawat drawing, ikinukumpara ang mga petsa sa log ng kanyang mga tawag at text message, ang kanilang pag-aalinlangan ay unti-unting napalitan ng pagkamangha. This is unbelievable, bulong ng pinakabatang abogado, habang tinitingnan ang drawing ng batang nakakulong sa kwarto. Hindi ito basta drawing, sabi ng lead counsel, si Attorney Diaz. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa profesional na pananabik.
This is a child's testimony. Mas dalisay at mas kapani-paniwala kaysa sa anumang salita. Pero tatanggapin ba ito ng korte? Tanong ni Ricardo. Dito na papasok ang ating stratehiya, sagot ni Attorney Diaz. Kailangan nating patunayan ang dalawang bagay. Una, na ang audio recording laban sa iyo ay peke. Ikalawa, na ang tala-arawang ito ay isang tunay at tapat na salaysay ng karanasan ng isang bata. Agad silang kumilos. Ang unang tawag ay ginawa para sa pinakamahusay na audio forensic expert sa bansa. Kahit 4:00 pa lang ng umaga, pumayag ang eksperto na suriin ang file kapalit ng tripleng bayad. Ang pangalawang tawag ay para kay Dr. Elena Reyes, ang child psychologist ni Sofia. Maingat na ipinaliwanag ni Attorney Diaz ang sitwasyon. Hindi ko siya pwedeng piliting magsalita sa korte. Agad na sabi ni Dr. Reyes, that would be re-traumatizing her. Hindi po namin yun gagawin, doktora. Tiniyak ni Attorney Diaz. Ang kailangan lang po namin ay ang inyong expert opinion. Bilang isang eksperto, maaari niyo bang i-interpret ang mga drawing na ito sa isang legal na setting? Mapapatunayan niyo ba na ito ay isang paraan ng isang bata para ipahayag ang kanyang trauma? Isang mahabang katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Ipadala niyo sa akin ang mga kopya ng drawing, sabi ng doktora sa wakas. Pag-aaralan ko, pero gagawin ko lang ito para sa kapakanan ng bata. Habang ang kanyang legal team ay abala sa paghahanda, si Ricardo ay may ibang misyon. Ang araw ay sumisikat na nang pumasok siya sa silid ni Sofia. Gising na ito, tahimik na naglalaro ng kanyang teddy bear. Umupo si Ricardo sa sahig sa tabi niya, dala ang notebook. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito tiningnan bilang isang ebidensya. Tiningnan niya ito bilang isang bintana sa puso ng kanyang anak. Anak, simula niya, ang kanyang boses ay malumanay. Gusto mo bang ikwento kay Papa ang tungkol dito? Itinuro niya ang drawing ng malungkot na araw. Hindi nagsalita si Sofia, ngunit kinuha niya ang isang krayola at gumuhit sa isang bagong piraso ng papel. Gumuhit siya ng isang tiyan na may X sa loob. Pagkatapos ay itinuro niya ang kanyang sariling tiyan. Naintindihan ni Ricardo, masakit ang tiyan ko, gutom ako. Sunod nilang tiningnan ang drawing ng batang nakakulong. Kumuha ulit ng krayola si Sofia at gumuhit ng isang malaking tainga na may X din. Pagkatapos ay tinakpan niya ang kanyang sariling mga tainga. Ayokong marinig. Ang ingay nila. Sa loob ng isang oras, nag-usap sila sa paraang sila lang ang nakakaintindi sa pamamagitan ng mga drawing at senyas. Walang salita, ngunit puno ng kahulugan. Sa bawat kwento, naramdaman ni Ricardo ang sakit na pinagdaanan ng kanyang anak. At sa bawat drawing, naramdaman ni Sofia ang pakikinig at pag-unawa ng kanyang ama. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, isang bagay na kamangha-mangha ang nangyari. Habang tinitingnan nila ang drawing ng malaking puso, kumuha si Sofia ng isang kulay dilaw na krayola. Dahan-dahan, sa tabi ng drawing ng araw na nakangiti, gumuhit siya ng isa pang stick figure, mas maliit kaysa sa kanya. Pagkatapos ay kinuha niya ang kamay ni Ricardo at inilagay iyon sa ibabaw ng bagong drawing, tila ipinapakita ang kanyang obra. Isang pamilyar na kurot ang naramdaman ni Ricardo sa kanyang puso. Ito ang drawing na ibinigay sa kanya ni Sofia noong unang araw ng media war. Ang larawan ng isang ama na nagsisilbing kalasag sa kanyang anak. Ngunit may idinagdag si Sofia. Sa pagitan ng dalawang stick figure na magkayakap, gumuhit siya ng isang maliit na bahay. Isang simpleng bahay na may tatsulok na bubong at isang pinto. Isang bahay na ibang-iba sa mansyon ni Valentina o sa penthouse niya. Isang tahanan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ricardo. Hindi na siya natatakot, hindi na siya nag-aalala.
Ang tanging nararamdaman niya ay isang matinding pagmamahal at isang hindi matitinag na kapayapaan. Nang gabing iyon, bago ang araw ng paghuhukom, hindi na uminom ng alak si Ricardo. Sa halip, naupo siya sa tabi ng kama ni Sofia at binasahan ito ng isang kwentong pambata. Habang nagbabasa siya, naramdaman niyang hinawakan ni Sofia ang kanyang kamay. "Matulog ka na, anak?" Bulong niya nang matapos ang kwento. "Papa promises you, paggising mo bukas, everything will be okay." Kinaumagahan, habang papalapit sila sa korte, si Ricardo ay hindi na ang aroganteng CEO na kilala ng lahat. Siya ay isang ama. Hawak ang kamay ng kanyang anak. Pagbaba nila ng sasakyan, sinalubong sila ng mga nagkakagulong reporter at mga kamera. Ngunit hindi sila pinansin ni Ricardo. Ang atensyon niya ay nasa isang kotse sa di kalayuan. Mula roon ay bumaba si Valentina at Marco. Si Valentina ay nakasuot ng itim, tila isang nagluluksa, habang si Marco ay nakangisi, puno ng pagtitiwala. Nagtama ang kanilang mga mata sa gitna ng karamihan. Ngumiti si Marco kay Ricardo, isang mapang-asar na ngiti ng isang taong sigurado na sa kanyang panalo. Hindi gumanti ng nangiti si Ricardo. Tiningnan lang niya ito, nang diretso sa mata, isang tingin na nangangako ng hindi inaasahan. Ang huling laban ay magsisimula na. Ang hangin sa loob ng korte ay malamig at mabigat. Tila bawat alikabok sa hangin ay may dalang bigat ng mga akusasyon at mga pusong nasugatan. Nakaupo si Ricardo sa hanay sa harap, tuwid ang likod. Ang mga kamay ay kalmadong nakapatong sa kanyang mga hita. Wala na ang kaba, wala nang galit. Ang naroon na lang ay isang matatag na determinasyon. Si Sofia ay nasa isang hiwalay na silid, kasama ang isang social worker. Malayo sa kaguluhan, isang kondisyon na ipinaglaban ni Ricardo. Unang tumayo ang abogado ni Valentina, isang matikas na lalaki na may mapanlinlang na ngiti. Puno ng kumpiyansa, ipinresinta niya ang kanilang pinakamalakas na alas. "Your Honor," anya, ang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. "We present an audio recording, isang ebidensya na magpapatunay sa tunay na intensyon ng aking kalaban." Pumayag ang hukom. Ilang sandali pa, ang malamig at aroganteng boses na halos kamukha ng kay Ricardo ay muling pinatunog sa buong korte. "Magkano? Sabihin mo lang ang presyo para makuha ko ang bata." Isang mahinang bulungan ang kumalat sa mga taong naroroon. Tumingin si Ricardo kay Valentina. Nakita niya ang isang bahagyang ngiti ng tagumpay sa mga labi nito. Ngumisi rin si Marco mula sa likuran. Hindi sila pinansin ni Ricardo. Nang matapos ang recording, tumayo naman si Attorney Diaz. Walang drama, walang pagmamalaki. Lumakad siya nang may respeto patungo sa hukom. "Your Honor," simula niya, "mayroon din po kaming ebidensya na nais ipresinta." Inilapag niya sa mesa ang isang luma at ordinaryong drawing notebook. Kumunot ang noo ng hukom. "Counselor, ano ito?" "Ito po, Your Honor, ang totoong testimonya." Sagot ni Attorney Diaz, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Hinawakan niya ang notebook na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ang ebidensyang ito ay hindi gawa sa teknolohiya. Pagpapatuloy niya, tinitingnan ang bawat isa sa korte. Ito ay gawa sa luha at takot ng isang bata. Tinawag niya sa witness stand ang kanilang unang testigo, si Dr. Elena Reyes. Bilang isang expert witness, sinimulang ipaliwanag ni Dr. Reyes ang bawat pahina ng talaarawan ni Sofia na ipinapakita sa isang malaking screen para makita ng lahat. Ang mga drawing na ito, Your Honor, ay hindi lamang basta mga guhit, paliwanag ng doktora. Ito ang boses ni Sofia Montemayor noong panahong inagaw sa kanya ang kakayahang magsalita. Itinuro niya ang unang drawing, ang malungkot at umiiyak na araw. Ang araw para sa isang bata ay simbolo ng init at kaligayahan.
Ang malungkot na araw na ito ay paulit-ulit na iginuhit ni Sofia sa mga petsa kung kailan, ayon sa aming pagsusuri, siya ay hindi nakakakain ng maayos. Ito po ang simbolo ng kanyang gutom. Ang bulungan sa korte ay napalitan ng nakakabinging katahimikan. Si Valentina ay nagsimulang hindi mapakali sa kanyang upuan. Sunod na ipinakita ang drawing ng batang nakakulong sa kwarto. Ang mga itim at matutulis na guhit na ito ay kumakatawan sa sigawan at pag-aaway na naririnig ng bata. Ang X sa pinto ay malinaw na simbolo ng pagkakakulong. Ang paulit-ulit na pagguhit niya nito ay nagpapakita ng isang paulit-ulit na karanasan ng pag-iisa at takot. Ang bawat paliwanag ng doktora ay isang matalim na patalim na sumusugat sa mga kasinungalingan ni Valentina. Ang imahe ng isang mapagmahal na ina ay unti-unting gumuho at ang lumalabas na larawan ay isang halimaw. At pagkatapos, dumating ang huling pinakamatinding dagok. At ang drawing na ito, Your Honor, sabi ni Attorney Diaz, ipinapakita ang isang partikular na pahina. Doktora, ano po ang interpretasyon ninyo rito? Ang drawing ay magulo. Isang malaking stick figure na lalaki, Marco, na itinutulak ang isang babaeng stick figure, Valentina, na siyang dahilan kung bakit natumba ito. Sa sahig, may mga bilog na guhit. Marahil ay mga barya o pera na nagkalat. Hindi na napigilan ni Valentina ang sarili. Bigla siyang tumayo, nanginginig sa galit at takot, at itinuro si Marco. Kasalanan niya yan, sigaw niya. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng gulat. Idenya niya ang lahat, ang audio, ang media. Pera lang ang gusto niya. Sa isang iglap, umamin siya. Sa harap ng hukom, sa harap ng lahat. Isang malakas na kaguluhan ang sumabog sa loob ng korte. Ang mga reporter ay nagsimulang magsulat ng mabilis. Si Marco ay namutla, tila nakakita ng multo. Order! Order in the court! Sigaw ng hukom paulit. Ulit na ipinupukpok ang kanyang martilyo. Nang medyo humupa ang ingay, ang mga mata ng hukom ay nakapako kay Valentina, puno ng hindi maitagong pagkadismaya. Tiningnan niya ang mga ebidensya sa kanyang mesa, ang pekeng audio recording at ang totoong talaarawan. Tumayo siya. This court will take a brief recess to deliberate on the final verdict, anunsyo niya. Ang kanyang boses ay walang bahid ng anumang emosyon, ngunit ang kanyang desisyon ay tila nabuo na. Ipinukpok niya ang martilyo sa huling pagkakataon. Napapikit si Ricardo. Ang laban ay tapos na. Ngayon, ang tanging natitira ay ang maghintay sa hatol. Ang hatol na magdidikta sa kinabukasan nilang mag-ama. Ang pagbabalik ng hukom sa silid ay tila tumagal ng isang kawalang hanggan. Bawat segundo ay isang pagsubok sa katatagan ni Ricardo. Nang sa wakas ay umupo na ang hukom, ang buong silid ay muling natahimik. Matapos suriin ang lahat ng ebidensya na iniharap sa hukumang ito, simula ng hukom, ang kanyang boses ay formal at walang kinikilingan. Malinaw na may naganap na matinding kapabayaan at panlilinlang. Tumingin siya ng diretso kay Valentina, na ngayon ay nakayuko na at umiiyak ng walang tunog. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin kay Ricardo. Ang desisyon ng hukumang ito, pagpapatuloy niya, ay ibigay ang buo at nag-iisang karapatan ng pangangalaga o sole and full custody kay Sofia Montemayor sa kanyang ama, si Mr. Ricardo Montemayor. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Ricardo. Isang hiningang tila isang taon niyang hindi pinakawalan. Napapikit siya at isang luha ng ginhawa ang tumulo mula sa kanyang mata. Tapos na. Dagdag pa rito, sabi ng hukom, ang hukumang ito ay maglalabas ng rekomendasyon sa District Attorney's Office para buksan ang isang criminal investigation laban kina Miss Valentina Vargas at Mr. Marcos Sandoval para sa mga kasong child neglect at perjury. Sa huling pukpok ng martilyo, opisyal nang natapos ang unos. Habang nagkakagulo ang mga tao sa loob,
2 pulis ang marahang lumapit kina Valentina at Marco. Doon lang napagtanto ni Marco ang bigat ng kanyang sitwasyon. Sinubukan niyang tumakas, ngunit huli na ang lahat. Habang dinadala sila palabas, napatingin si Marco kay Ricardo. Isang tingin na puno ng galit at pagbabanta. Ngunit hindi na natinag si Ricardo. Wala nang kapangyarihan ang mga tinging iyon sa kanya. Paglabas ni Ricardo sa korte, sinalubong siya ng mga kumikislap na ilaw ng kamera at mga sigaw ng mga reporter. Mr. Montemayor, anong masasabi niyo sa inyong panalo? Sir, anong plano niyo ngayon para sa Montemayor Corp? Ricardo, anong mensahe niyo kay Miss Vargas? Huminto siya. Hinarap niya ang mga kamera, hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang ama. Ang tanging mahalaga sa akin ngayon, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Naririnig ng lahat. Ay ang kapayapaan ng aking anak. Pagkatapos noon ay tumalikod na siya at hindi na sumagot pa. Hindi sila umuwi sa penthouse. Sa halip, sinabi ni Ricardo sa kanyang driver na dumiretso sa isang malaking parke sa labas ng syudad, isang lugar na may malawak na damuhan at matataas na puno. Nang makarating sila, si Sofia ay tahimik pa rin. Ngunit nang makita niya ang mga bata na naglalaro sa duyan, isang maliit na kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Gusto mo bang mag-swing? Tanong ni Ricardo. Tumango si Sofia. Inilagay niya ang anak sa duyan at marahang itinulak. Palakas ng palakas ang ugoy. Ang hangin ay humahalik sa mukha ni Sofia, nililipad ang kanyang buhok. At pagkatapos, isang himala ang nangyari. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Sophie. Nagsimula ito bilang isang simpleng hagik-gik hanggang sa naging isang ganap na halakhak. Malakas, malinaw, at puno ng purong kagalakan ng isang bata. Natigilan si Ricardo. Binitawan niya ang duyan at pinakinggan lang ang tunog na yon. Ang tawa ng kanyang anak. Mas matamis pa ito kaysa sa tunog ng tagumpay sa stock market. Mas mahalaga pa ito kaysa sa lahat ng yaman niya sa mundo. Ito ang tunay na panalo. Habang pinapanood niya si Sofia na masayang nagduduyan, nagring ang kanyang cellphone, ang chairman of the board. Rich, congratulations! Masayang bati nito. Ang galing ng ginawa mo. The board is asking, kailan ka babalik? We need you back at the helm. Tumingin si Ricardo sa tumatawang si Sofia. Tumingin siya sa asul na langit. Naramdaman niya ang init ng araw sa kanyang balat. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam na niya ang sagot. Alam na niya kung ano ang dapat niyang gawin. Nasa harap niya ang isang sangandaan. Sa isang direksyon ay ang daan pabalik sa kanyang imperyo, sa kanyang kapangyarihan. Sa kabila naman ay isang daan na hindi pa niya natatahak, isang daan na hindi tiyak, ngunit isang daan na kasama niya ang kanyang anak. Ang pinakamahalagang desisyon sa kanyang buhay ay hindi na mahirap gawin. Lumipas ang 6 na buwan. Ang pangalan ni Ricardo Montemayor ay unti-unti nang nawala sa mga business news. Ang Montemayor Corp ay meron ng bagong CEO. Ang iskandalo ay napalitan na ng mga bagong balita. At sa isang malayong bayan, sa tabi ng dagat, sa isang bahay na gawa sa kahoy at salamin, walang nakakakilala sa lalaking simpleng nakasuot ng t-shirt at shorts. Bilang ang dating financial genius ng syudad, dito siya ay kilala lang bilang papa ni Sofia. Isang umaga, ang araw ay sumisikat. Kulay ginto ang sinag na tumatama sa dalampasigan. Nakaupo si Ricardo sa buhangin. Pinapanood ang kanyang anak na abala sa paggawa ng isang kastilyong buhangin. Papa, kailangan ko pa ng mga shells. Masayang sabi ni Sofia. Ang kanyang boses ay malinaw na parang alon. Tumatakbo na ngayon ang kanyang mga salita, puno ng sigla at kwento. Ngumiti si Ricardo. Okay, boss, eto na po. Hahanap na ang iyong tapat na alipin. Nagtawanan sila.
Isang tunog na naging musika na sa kanilang maliit na paraiso. Habang naglalakad siya sa tabi ng tubig para maghanap ng mga kabibe, naalala niya ang araw na ginawa niya ang kanyang desisyon. Isang maikling flashback. Nakaupo si Ricardo sa harap ng buong board of directors, ang parehong mga tao na humiling sa kanya na umalis. Ngayon, sila naman ang nakikiusap sa kanya na bumalik. "I am officially resigning as CEO of Montemayor Corp," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at pinal. "And I will be selling the majority of my shares." Isang kolektibong pagkabigla ang bumalot sa silid. "But why, Rick?" Tanong ng chairman. "You won. You cleared your name." Ngumiti si Ricardo. Isang nangiting hindi nila pa nakikita dati. Isang nangiting payapa. "Because for the first time in my life," sagot niya, "I found a more important investment." Ang investment na yon ay kasalukuyang naglalagay ng isang bandila na gawa sa stick sa tuktok ng kanyang kastilyo. Umupo si Ricardo sa tabi ni Sofia at ibinigay ang mga nakolekta niyang kabibe. "Papa," tanong ni Sofia habang nagdedekorasyon, "dito na po ba tayo titira forever?" Tumingin si Ricardo sa malawak na karagatan, sa payapang alon na humahalik sa dalampasigan. Tumingin siya sa kanyang anak, ang kanyang mundo, ang kanyang puso. "Oo, anak," sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. "Hanggat magkasama tayo, kahit saan, ito ang ating tahanan." Pinagmasdan nila ang kanilang ginawang kastilyo. Maganda ito, ngunit alam nilang pareho na sa pagtaas ng tubig, ito ay mabubura. Ngunit hindi na yon mahalaga. Ang mahalaga ay ang sandali ng paggawa nito ng magkasama. Ang mahalaga ay alam nilang kinabukasan, maaari silang bumuo ng bago. Tumayo si Sofia at hinawakan ang kamay ni Ricardo. "Tara na po, Papa. Nagugutom na ako." Ngumiti si Ricardo at pinisil ang maliit na kamay. "Okay, anong gusto mong kainin para sa lunch, prinsesa ko?" Kahit ano po. Basta ikaw ang magluluto." Naglakad sila pabalik sa kanilang bahay, magkahawak kamay. Ang kanilang mga anino ay humahaba sa ginintuang buhangin. Si Ricardo Montemayor ay nawalan ng isang imperyo. Nawalan siya ng bilyon-bilyong piso, ng kapangyarihan, ng isang pangalan na kinatatakutan at hinahangaan sa mundo ng negosyo. Ngunit habang naglalakad siya sa ilalim ng araw, hawak ang kamay ng kanyang anak na masaya at malusog, alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na hindi pa siya kailanman naging ganito kayaman.